Weekly. Mga kapuso, bago sa saksi, sumuko sa CIDG si dating Senador Bong Revilla matapos siyang ipaaresto ng Sandigan Bayan kaugnay sa kasong malversation para sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. At saksi live, si EJ Gomez. EJ? Pia, nandito nga tayo sa labas nitong Crime Investigation and Detection Group o CIDG headquarters sa Camp Crame sa Quezon City kung saan nandito nga si dating Senador Bong Revilla kasunod ng inilabas ng 3rd Division Sandigan Bayan na arrest warrant laban sa kanya. 9:57 PM kanina nang namataan natin ang pagdating ni Revilla dito sa PNP CIDG headquarters. Kasama niya ang kanyang kabiyak na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at dalawang anak na sina Cavite 1st District Representative Jolo at Agimat Party List Representative Brian. Sa isang Facebook Live ngayong gabi, nanawagan si dating Senador Bong Revilla ng panalangin para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Sinabi niya ito sa isang Facebook Live video pasado alas 9 ng gabi. Aniya, parang walang due process. Dagdag ni Revilla, haharapin niya ang kanyang kaso ng walang takot. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Yun lamang po, maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Thank you po sa inyo lahat. Please pray for me. Nitong Biyernes lang inihain ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at malversation through falsification of public documents laban kina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pa kaugnay sa umano'y 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kaninang umaga, iniraffle ang mga kaso sa korte. 4th Division ang hahawak ng kasong graft sa pamumuno ni Justice Michael Frederick Musngi. Ang malversation case na walang inirekomendang piyansa na iraffle sa 3rd Division kung saan chairman si Justice Carl Miranda. At bago mag-alas 6 ng gabi, nag-utos ng maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan 3rd Division. Natukoy na may probable cause para ipaaresto si dating Senador Revilla at mga dating opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Huat, Juanito Mendoza at Christine Pineda. Naglawas na rin ang whole departure order laban sa 7. Sa kasong inihain ng Ombudsman, inakusahan sila ng pagsasabwatan para ilabas ang pondo para pampagawa ng flood control project sa Purok 5 Barangay Bunsuran sa Pandi. Pero nang inspeksyonin ng lugar, wala namang naitayong proyekto. Ayon sa Ombudsman, para mailabas ang kabuang project cost, nagpalsipika umano ng mga accomplishment report at nag-issue ng mga peking billing document. Sa mga testimonya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, isa si Revilla sa mga idiniin niya sa issue ng kickback sa mga flood control project. 2024 nang magtagpo umano sila ni Revilla kung saan ibinigay umano ni Bernardo kay Revilla ang listahan ng mga proyekto mula kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. 25% umano ang napag-usapang commitment para sa nooy senador. Noong Nobyembre, isinalaysay ni Bernardo sa Senado kung paano niya inihatid ang 125 million pesos sa bahay ni Revilla sa Cavite. After receipt of the 25% commitment, which were packed in 6 cardboard boxes, each containing at least 20 million, and 1 paper bag containing 5 million, I called up Senator Revilla to inform him the same is ready to be turned over to him. Sometime December 2024, probably the Monday after my receipt of the commitment, my driver and I went to the residence of Senator Revilla. I saw Senator Revilla at the terrace. I walked over to Senator Revilla for a casual talk. While the boxes were being unloaded, Senator Revilla and I talked for about 20 to 25 minutes. Mariing itinanggi ni Revilla ang mga akusasyon noon. Tinawag pa ito ng kanyang kampo na political persecution. Imbento raw ang mga aligasyon na intensyong sirain ang reputasyon ni Revilla at ilihis ang atensyon ng publiko sa totoong may sala. Sinisika pa naming makuha ang panig ng mga akusado kaugnay ng arrest warrant at HDO laban sa kanila. Pia,
Pia, ilang minuto kasunod ng pagdating ni dating Senador Bong Revilla dito sa Camp Crame ay lumabas yung ilang mataas na opisyal ng PNP, kabilang dyan si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at kinumpirma nga niya sa atin na sumurrender o sumuko daw ang dating senador. Samantala, sa mga oras na to, nakastandby tayo sa mga susunod na kaganapan at mahigpit yung seguridad dito. No, ilang media lang yung nakapasok dito sa may harap nitong PNP CIDG headquarters at sa mga oras na to ay may barikada na at mas nadagdagan yung mga nakadeploy na pulis. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. EJ Gomez, ang inyong saksi. EJ, meron ba tayong balita o impormasyon sa ngayon kung diyan nga ba magpapalipas ng gabi si Senador Bong Revilla sa kustodiya ng CIDG o ililipat ba siya sa ibang lugar? Wala pang nabanggit dyan si Acting PNP Chief kanina, pero may binanggit siya na sa mga susunod na oras ay mangyayari yung mga typical na proseso dun sa mga naaaresto. So babasahan ng kanyang Miranda rights, karapatan at yung ilang pang steps. So posible na dito siya manatili, pero yan pa yung ikukumpirma natin sa mga kausap natin na miyembro o opisyal ng PNP CIDG. Pia? At EJ, bukod sa kanyang asawa at anak, may iba pa bang kasama si Senator Bong Revilla mula sa kanyang kampo? Alam mo, Pia, yung pwesto natin ngayon dito talagang limitado lang yung nakukunan natin mula doon sa pinasukan nila hanggang doon sa second floor ng headquarters. Talagang mahigpit yung security. Kanina yung nakunan natin, sinundot lang yon mula sa ating camera dito sa ating team na naka-standby dito. So yun pa lang yung nakita talaga natin and na-confirm natin yung kanyang asawa at saka yung kanyang dalawang anak. Pero tinitingnan din natin for sure, syempre yung kanyang lawyer o yung iba pang miyembro para nga doon sa proseso na gagawin sa kanya. Pero yan ay kukumpirmahin pa natin doon sa mga kausap natin na officials ng PNP CIDG. Alright, EJ, abangan namin ang iba pang mga update mula sa iyo. Maraming salamat, EJ Gomez. Samantala, inaresto naman po kanina sa Senado ang mga kapwa-akusado ni Revilla na sina dating DPWH Bulacan Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. At mula sa tanggapan ng NBI, saksi live si Rafi Tima. Rafi? Pia, sumailalim na sa booking procedure itong si dating DPWH Engineer Assistant District Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza dito sa NBI headquarters dito sa Pasay City. Kapwa sila kinuha kanina ng NBI sa Senado kung saan sila nakakustudiya. Ayon sa NBI, bukod sa pagkuha ng kanyang fingerprints at kanyang mugshot, isa sa ilalim din ng dalawa sa medical examination. Posibleng abutin na raw ng magdamag ang proseso ng booking para sa dalawang dating opisyal ng DPWH. Kaninang hapon lang lumabas ang warrant of arrest ng dalawa mula sa Sandigan Bayan kasama si dating Senador Bong Revilla para sa kasong malversation through falsification of public documents. Dahil sa walang custodial facility ang NBI dito sa kanilang opisina, ay posibleng dalhin sa NBI custodial facility ang dalawa sa Muntinlupa. Bukas, inaasahang dalhin na sa Sandigan Bayan ang dalawa para sa return of warrant. Ayon sa NBI, Sandigan Bayan na ang magdedesisyon kung saan ikukustodiya ang dalawa habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Sa ngayon ay dumating na rin sa NBI ang abogado ng dalawang dating DPWH officials. Tumanggi muna siya magbigay ng pahayag pero nagpahiwatig siya na mas gugustuhin sana nilang manatili sa kustodiya ng NBI ang kanilang kliyente. Kinumpirmi rin piya ng NBI na nasa kustodiya na nila yung kapwa-akusado na Hernandez na sina Engineer RJ Dumasig at Juanito Mendoza at sumasa-ilalim na rin sa booking procedure sa NBI office sa NCR. Yan pa rin ang latest mula dito sa Pasay City. Ako si Rafi Tima para sa Saksi. Rafi, may posibilidad ba na ipaghiwalay ang mga akusado na nasa kustodiya ngayon ng NBI? Itong dalawang nandito ngayon sa NBI headquarters ay posibleng dalawa na silang dadalhin dito sa Muntinlupa dahil walang custodial facility dito sa NBI headquarters. Although sa ating pagkakaalam, ngayon lamang Pia, mukhang nakalabas na itong dalawang akusado. Hindi na idinan dito sa main entrance. Actually, marami naghihintay dito na membro ng media pero biglang nawala na raw sila doon sa kwarto. Kanina ay isinailalim na sila sa medical procedure. Pero ayon sa NBI ay posibleng doon na nga sa Muntinlupa sila dadalhin. Pero
Pero bukas ay dadalhin na sila sa Sandigan Bayan at posibleng magkakasama na sila ng iba pang mga akusado kapag ibinilik na sila sa Sandigan Bayan na Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sa mahigit 400 hininalang Ghost Project, mahigit 300 ang may mali-mali umanong mga grid coordinate. Batay po yan sa pagsusuri ng DPWH. At ginisa tungkol dito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig ng Senado. Saksi si Joseph Moro. Isang araw matapos magbalik Pilipinas, dumalo si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Inaakusahan siyang sinadya umano niya magbigay ng mga maling coordinate ng mga flood control project para alituhin ang Pangulo. Sa validation ng Department of Public Works and Highways, 416 ang suspected ghost projects. Sa bilang niyan, 337 ang may mali-maling grid coordinates base mismo sa report ng DPWH sa Senate Blue Ribbon Committee. Ipinaliwanag ni Bonoan, umasa lamang siya sa datos galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Because of the time constraint that we have to submit, I instructed the late Undersecretary Cabral to collate the information that we need to submit to the Office of the President. Ayon sa inisyal na pagsusuri ng DPWH nung kalihim pa si Bonoan, ang isinumite nilang datos para sa sumbong sa Pangulo website ay ang coordinates na isinusumite sa planning stage ng mga proyekto. Hindi pa ito ang aktual na coordinates o lokasyon kung saan mismo itinayo ang proyekto. At ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? We'll have to investigate. Ngayon po, Mr. Chair, doon po sa tanong nyo kanina, kung yun po ba sinamit deliberately, of course, ayaw po namin, we're not in the position to answer that. Meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Pagpunto ni Lacson, kung mali-mali ang isinumiteng coordinates, posibleng lumobo ang bilang ng mga ghost projects kahit may mga nagawa naman talaga. Kasi pag pinuntahan yung grid coordinates na mali, wala makikitang project, ire-report na ghost. Dahil mali po yung coordinates, nireport po nila as non-existent. Meron pong mga lugar, medyo masukal na yan. And kung talagang mag-deviate ka lang by a few so many meters, hindi mo talaga po makikita. Tanong ni Committee Chairman Senador Ping Lacson, pattern ba ito o di sadyang pagkakamali lamang? Kung ang percentage ng mali na-overcome o na-overwhelm yung tama, may pattern yon. Pero kung halimbawang sa 10 na random sampling ninyo, 1 o 2 lang yung mali, then there's no pattern. Maybe inadvertent yung omission. Out of 337, ang more than 50 meters away, 291 po. Yung less than 50 is 46. Dahil mali-mali ang unang coordinates na binigay ng DPWH, kailangan daw umulit ng kagawaran. Kung natapos na po natin yung 1/3 ng 30,000 flood control projects in the last 10 years, and then i-reassess naman po natin to. Just to be sure po na with our data. Kaya nasayang lamang daw ang buwis at oras na ginugol sa unang assessment. Bakit di yun yung ginamit ng department sa unang validation pa lang? Because I think nung initially po, nagbuo nga po ng team itong ICI, composed of the AFP, PNP, and DepEd. And they relied on the coordinates dun po sa sumbong sa Pangulo. Ayon kay Bonoan, ang nakalagay lamang sa planning coordinates na binigay nila ay bayan at probinsya kung saan itatayo ang mga proyekto. Marami naman daw silang ibinigay na pwedeng i-check ng field inspectors, gaya ng pangalan ng proyekto, anong ahensya o district office na magpapatupad, kontraktor, petsang sinimulan at natapos, pati halaga ng kontrata. Noong panahong ding yon, Region 3 lamang aniya ang nag-report na posibleng may ghost project sa lugar nila. Personal daw binalidate ni Bonoan ang report at doon nga nila nadiskubre ang mga anomalya sa Bulacan 1st District Engineering Office. Agad daw niya itong inireport sa Pangulo. My statement to the President is that I hope, Mr. President, that this is an isolated case because
There has not been any other report that reached me. The President told me to start investigating the ghost projects. Immediately thereafter, Mr. Chair, I relieved all the personnel of Caloocan First Engineering District. Nakaharap din ni Bonoan sa pagdinig kanina si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing nagsimula ang sistema ng allocable projects noong taon 2022, panahon ni Bonoan bilang kalihim. Ang allocable projects ay halaga ng mga proyektong inilalaan ng DPWH sa budget ito sa National Expenditure Program. Ang komputasyon nito ginawa ni dating DPWH Undersecretary Cabral. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, lampas 2 bilyong piso ang posibleng nakuhang kickback ni Bonoan. I don't have any allocable amount. Nakakuha kayo ng kickback. Wala po. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. Your Honor, as Secretary of the Department, I have general oversight. I have general oversight of all the implementation. Pero kung kasali ho kayo dito sa mga kickback, yung oversight na yan, walang kwenta ho yan. And this is what I deny, Your Honor. Ayon sa Department of Justice o DOJ, kasama si Bonoan sa mga inireklamo ng plunder ng National Bureau of Investigation o NBI. Kabilang din sa nasabing reklamo sina dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at dating House Appropriations Committee Chairman Saldi Co. Si dating DepEd Undersecretary Trigib Olaybar, itinanggi rin ang paratang ni Bernardo na kumubura siya ng mga kickback galing sa mga proyekto umano ni dating Senador Sonny Angara. Pati na ang umano'y 2.85 billion pesos na unprogrammed appropriations para raw sa isang executive secretary. Itinanggi rin niya ang umano'y pag-endorso niya kay Carlene Yap Villa na aide ni dating Senador Nancy Binay. I deny those allegations. Wala pong katotohanan, Mr. Chair, Your Honor. Lahat po from the communication to nag-deliver to kay ES daw po na wala naman po akong personality kay Executive Secretary. That time, in 2024, baka yun yung papasok po ho kami sa DepEd. But he is lying. Opo, Mr. That he is a liar with respect to Dun po sa... the allegations against him. Yes po. Humarap din sa pagdinig si Maynard Ngu na inakusahan ni Bernardo na humingi ng listahan ng mga proyekto para kay Senador Francis Chisa Escudero. Itinanggi ni Ngu ang mga paratang. I absolutely deny all the allegations made by Yusek Bernardo. That's the reason why I already filed a case against Yusek on defamatory insinuations. For this, I invoke the sub judice rule. Pero si Bernardo, pinaninindigan naman ang kanyang mga aligasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Iginit ng Malacanang na walang basehan ang impeachment complaint na inihay ng isang abogado laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso na ng isang kongresista ang inihaing reklamo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang anyay pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang isa sa 5 impeachable offense ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inihain ito sa Kamara kanina ng abogadong si Attorney Andre De Jesus. We are putting to question and holding the President accountable, number one, for allowing a citizen of our country to just be whisked away, kidnapped virtually, and brought to a foreign land without due process, despite fully functioning courts here in the country. Impeachable offense din daw ang hindi pag-veto ng Pangulo sa unprogrammed appropriations sa 2023, 2024, 2025 at 2026 budget. Umano'y pagbenepisyo sa mga kickback mula sa budget insertion at ghost flood control projects at pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para kanlungin umano ang mga kurakot na kaalyado. Pati ang mga alegasyong nagdodroga ang Pangulo. We're also putting to question the fitness of the President to still govern our country. Binigyang diin ni De Jesus na dapat ma-impeach ang Pangulo dahil sa graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Iginiit din niyang wala siyang kaugnayan sa Pangulo o kay Vice President Sara Duterte. If you're asking if I'm affiliated with the Dutertes, no, I am not. No, I have no links with the President. I've never met
either the president or the first lady. That's the thing. There's the accusation that this is intended to trigger the one-year ban, right? Inendorso naman ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay ang impeachment complaint. Isa siya sa mahigit 200 kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noon. Kabilang din siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito yung gustong pag-usapan ng taong bayan, hindi puro sa social media. Ito ay sa tamang forum natin dadalhin. At naniniwala kami sa saligang batas, public office, sa public trust, that no one, not even the President, is above the law. Paglilinaw ni Congressman Nisay, hindi siya nakikipagtulungan sa kampo ng bise. Wala pang tugon o reaksyon ng Pangulo tungkol sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero ayon sa Malacanang, nirerespeto ng Pangulo ang proseso at may tiwala siya sa Kongreso bilang institusyong naatasang duminig nito. Wala rin daw basehan ang impeachment complaint. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. Itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag, walang basehan. 8:45 ng umaga kanina, tinanggap ang impeachment complaint. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, itatransmit niya ang reklamo sa tanggapan ng Speaker alinsunod sa konstitusyon at sa rules ng Kamara. Nakasaad sa rules on impeachment na isang impeachment complaint lang ang pwedeng ma-initiate laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Hindi pa deemed initiated ang reklamong inihain kanina dahil hindi pa ito nare-refer sa House Committee on Justice. As soon as it is included in the order of business and soon enough will be referred in the Justice Committee, rest assured that the Justice Committee is ready to receive the impeachment complaint. Pinamumunuan ni Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Committee on Rules na nagre-refer ng mga impeachment complaint sa House Committee on Justice. Well, in this particular case, I think there is no choice for him because it really says that it has to be referred to the Committee on Justice. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Congressman Marcos. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, na kapatid ng Vice Presidente, kinwestiyon ang inihaing reklamo laban sa Pangulo. Duda ni Representative Duterte, layo ng reklamo na protektahan ng Pangulo mula sa ibang impeachment complaints. Wala naman daw nakikitang basehan si House Speaker Faustino D. III para ipa-impeach ang Pangulo dahil malinaw anyang ginagawa ng Pangulo ang trabaho nito. Pero anya, trabaho nilang tanggapin ang mga impeachment complaint at dinggin ito alinsunod sa konstitusyon. Hindi rin daw ito dapat ginagamit sa pamumulitika. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mahigit 4 na pamilya ang nasunugan sa Mandaluyong. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa masisikip na eskinita. Saksi si Bam Alegre. Alas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Addition Hill sa Mandaluyong. Damay ang bahagi ng Sitio 4 sa Barangay San Jose. Hamon sa mga bumbero ang masisikip na eskinita sa lugar. Umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Bago na apula pasado alas 9 ng umaga, 5 ang sugatan. Isa ito sa mga naapektuhang bahay sa sunog sa tindi ng apoy ay lumundo yung harapan nito. Sa estimate ng Bureau of Fire Protection, 150 na mga bahay ang naapektuhan. Kabilang na rito ang mahigit 400 pamilya. 2 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Kinatok na lang po kami ng kapitbahay namin. Tapos pagtingin ko po, umuusok na. Pagbaba namin, papunta na po dito yung sunog. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Muling hinanap ng mga senador kay Pacifico Curly Discaya ang ipinangako nilang ledger na naglalaman umano ng mga proyekto nila mula 2016 hanggang 2022.
Mariin namang pinabulaanan ni Diskaya ang sinabi ng dalawang testigo na si Diskaya umano ang nagpangalan kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang may-ari ng isang property sa Makati. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kung makikita niyong personal, si Carla Diskaya, makikilala niyo? Yes, Your Honor. Pakituro niyo nga kung naandito siya sa loob ng session hall. Lapitan niyo na lang kung sino dyan sa among the resource person. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, Excuse pwede me, po bang... you will be recognized later. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, Miss. Ang dalawang babaeng ito na naka-face mask at naka-baseball cap nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee kanina, mga empleyado raw ng negosyanteng si Rico Ocampo sa isang inuupahan lugar sa South Forbes Park. Pero naibenta raw ang lugar noong April 2023. January 2024, sinabihan daw sila ng kanilang boss na i-evict na sila. Kasunod nito, nakausap daw nilang isang kontratista na kalaunay nakilala umano nilang si Curly Diskaya. Si Diskaya umano ang nagsabing Sinooy House Speaker Martin Romualdez ang bagong may-ari ng lugar. He also mentioned to us na contractor ako dito eh. Meron din kaming deadline. And then we both asked, baka pwede po namin pakiusapan yung may-ari, yung bagong nakabili ng bahay. And then he also mentioned that si Romualdez ang nakabili. And then after po nun, That's according to Mr. Diskaya. that is according Okay. to the contractors. Itinuro ng dalawang witness si Diskaya na siya umanong nakausap nilang kontraktor. Humiling si Diskaya na tanggalin ng dalawang witness ang takip sa kanilang mukha pero hindi pumayag si Senador Ping Lacson na sinang-ayunan ng Department of Justice. Gate ni Diskaya, hindi raw niya makilala ang dalawang witness at wala siyang naaalalang transaksyon sa kanila. Kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker. Sa pagtatanong sa witness, lumabas na ang nasa deed of sale ay ang Golden Pheasant Holdings Corporation. Ang kampo ni Romualdez tinawag ang alegasyon ng dalawang witness bilang logically at physically impossible dahil na rin sa sinabi ni Diskaya na hindi pa siya nakakapasok sa South Forbes Park. Kaya imposible raw na may nakausap siyang tao o institusyon doon. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. Muli namang binanggit ni Senador Rodante Marcoleta ang tungkol sa restitution o pagbabalik ng pera ng ilang personalidad. Hindi raw kasi dapat ito gawing kondisyon para maging state witness ang isang tao. Sabay tanong kung may hiningi ring ganito ang Department of Justice kay Diskaya. ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Pinaalala naman ni Senadora Riza Ontiveros ang pangako ni Diskaya sa Senado na isusumite ang ledger ng mga proyekto nila, maging ang joint venture projects. Sabi ni Diskaya, pinasara na raw ng City Hall ang kanila opisina dahil sa kakulangan ng mga permit. Ngayon po, wala na po kaming empleyado. Lahat po sila ay iniwan na po kami o yung iba po ay separated na po kasi sarado na po yung kumpanya namin. Parang kanina, lahat po tayo physically naghitla dun sa sinabi ni Mr. Diskaya na parang sila pa yung nanakawan. I would like to request the good chair to please reiterate yung utos ng komite kina Mr. Diskaya. I-submit yung ledger na sinabi ni Ms. Diskaya noon, meron sila ng mga proyekto pati joint venture projects mula 2016 hanggang 2022. Huwag po nilang sisisihin ang City Hall.
Nabanggit naman ng Prosecutor General na hihilingin nilang ilipat sa DOJ si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na ipinasok na sa Witness Protection Program. Nasa kustodiya ngayon ng Senado si Alcantara. The Senate, I think, opted na dito na muna. Okay. Para naman kung may proceedings ng Senate, they would be able to make themselves. So if they finish, BRC, pwede na sa inyo? Oh yes, obviously. Okay. Pero yung binabantayan niya doon is yung when the Senate goes on recess, diba? Then that's the time that we will have probably to take proceedings just to ensure yung protection of the Alright. Humarap din sa pagdinig si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Pinuna siya ng mga senador dahil sa kanyang takip sa mukha. Sabi ni Pacanan, para yan sa kanyang seguridad. Pero pinatanggal pa rin ito ng mga senador. Isa si Pacanan sa mga co-accused ni Zaldi Co sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. This might set a precedent for all other witnesses we will call here. They will request that their faces be covered. He is a public government employee. Bakit siya nagtatago? For my protection, since the case is still is already pending before the Sandigan Bayan. Kindly expose your face. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa bintana na ng tren dumaan ang ilang pasahero at rescuer matapos itong tumagilid. Nangyari po yan linggo ng gabi sa Spain kung saan diskaril ang isang high-speed train na bumangga at itinulak ang isang paparating na tren. 39 nasawi, kabilang ang driver ng isa sa mga tren. 122 ang nasugatan. Inaalam pa ang sanhi ng disgrasya. Kuhang-kuha ni Marian Rivera ang puso ng crowd sa Cebu sa ipinakita niyang dance moves sa Sinulog Festival. Very supportive naman ang asawa niyang si Dingdong Dantes na nakuhanan ng candid moment. Walang tigil din sa pagkaway ang mag-asawa para sa mga nag-aabang na fans. Makukulay na lechon ang ipinarada sa Lechon Festival sa Bacolod City. 20 lechon kasi ang binihisan sa temang Candyland. Nakapalibot din sa mga lechon ang iba't ibang dekorasyon gaya ng mga lobo at syempre, iba't ibang klase ng candy. Kagaya na lang na isang baboy na nilagyan ng wig at shades. Matapos ang parada, pinagsaluhan naman ng mga residente ang mga lechon. Slay ang OOTD ng isang nanay sa Davao City. Ang mga simpleng damit ni Nanay Carmela tuwing lumalabas ng bahay, tila nagtatransform sa mga Zumba event. Kaya naman ang mga netizen na huyu sa tila expectation versus reality na outfits ni Nanay. At good night vibes naman ang hatid ng 100-year-old na si Lola Estela sa Iloilo City. Nakita kasi siya ng kanyang apo na nagsistretch at nag-exercise para makatulog. Ang kwento ng kanyang apo, nagja-jogging din si Lola Estela tuwing umaga. Patunay na talagang age is just a number. At mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.